Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Noong bata pa kami, si Kuya Arvin ang tipo ng taong walang inuurungan. Siya ang laging nauuna sa habulan, palaging nangunguna sa taguan, at pinakamahilig sa mga kwentong kababalaghan. Madalas niyang sabihin sa akin, "Ang takot nasa isip lang yan, tol. Kung hindi mo bibigyan ng puwang, hindi ka matatakot." Pero matapos siyang magbakasyon sa San Felipe sa Bicol, isang liblib na baryo sa gitna ng kabundukan, hindi na siya kailanman nakabalik sa Maynila. At ang kanyang huling mensahe sa akin ay isang nakakatakot na babala. "Huwag kang pupunta rito. Huwag mong hanapin ang katawan ko. Hindi mo na ako makikita." Magsasara na noon ang taon nang yayain si Kuya Arvin ng tiyuhin ng aming lola na bisitahin ang kanilang bayan sa Bicol. Ilang dekada na raw itong hindi napupuntahan ng ibang kamag-anak mula sa Maynila. Kaya't naisip niyan doon magpalipas ng 3 buwan. Bagong karanasan to, tol, masayang sabi ni Kuya Arvin sa akin. Ang tahimik daw roon, puro puno, palayan, at mga isda sa ilog. Wala raw signal, kaya mapipilitan kang magpahinga. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam akong hindi mapakali nang marinig ko iyon. "Basta mag-ingat ka, kuya," ang sabi ko. Tumawa lang siya. "Takot ka na naman sa kwento mo eh." Sa unang linggo niya sa San Felipe, palagi pa rin siya nagmemensahe sa akin tuwing nakahanap siya ng signal. Masaya siya noong una. "Grabe, ang linaw ng hangin dito. Hindi mo kailangan ng aircon." "Tol, ang dami nilang kwento tungkol sa aswang dito," ang sabi niya. Sabi nila, may mga nawala raw sa gubat. Pero syempre kwento lang yan. Nakakatakot pala kapag walang ilaw sa gabi. Hindi ka pwedeng lumabas kasi sobrang dilim. May isang matanda pa nga na sinabihan akong huwag raw akong tatambay sa labas kapag hating gabi. Baka raw may dumampot sa akin. Noong una, akala ko nagbibiro lang siya. Pero habang tumatagal, nag-iba ang tono ng mga mensahe niya. May naririnig akong parang kaluskos sa bubong tuwing 12:00 ng gabi. "Tol, may nakita akong babae sa ilog kanina. Ang ganda, pero parang hindi siya gumagalaw." Nang tumingin ako ulit, wala na siya. Iba ang pakiramdam ko rito. Parang may nagmamatiyag sa akin tuwing gabi. Hanggang sa isang gabi, may natanggap akong larawan mula sa kanya. Ang larawan ay isang madilim na selfie. Si Kuya Arvin nasa loob ng isang kwarto. May kortina na nakasara at tanging maliit na ilaw mula sa cellphone ang nagbibigay liwanag. Pero ang ikinatakot ko ay ang nasa likod niya. Sa bandang bintana, may isang pares ng pulang mata na nakatitig sa kanya. Nang subukan kong tawagan siya,
Hindi na niya sinagot. At kinabukasan, natanggap ko ang huling video mula sa kanya. Sa video, nanginginig ang kamay ni Kuya Arvin habang itinutok ang kamera sa kanyang bintana. May isang matandang babae sa labas. Nakayuko ito, mahaba ang buhok at tila may kinakain. Nang itaas nito ang mukha, kitang-kita ko ang dugo sa bibig nito at isang malaking peraso ng laman na nilalamon nito. Dahan-dahan nitong itinuro ang kamera, saka biglang lumitaw ang matatalas nitong kuko. Bago maputol ang video, narinig ko ang huling bulong ni Kuya Arvin. Tol, hindi ko alam kung aabutin pa ako ng umaga. At iyon na ang huling beses na narinig ko ang kanyang boses. Kinabukasan, agad naming tinawagan ang mga kamag-anak namin sa Bicol. Sinabi nilang hindi na lumabas ng kwarto si Kuya Arvin mula noong madaling araw. Nang buksan nila ang pinto, wala na siya roon. Tanging ang kanyang cellphone at damit na may bahid ng dugo ang naiwan sa kama. Sinuyod nila ang buong baryo, pero walang nakakita sa kanya. Hanggang sa isang matandang albularyo ang lumapit sa kanila at nagsabi ng nakakakilabot na revelasyon. Wala na siya. Kinuha na siya ng mga aswang. Isang linggo matapos mawala si Kuya Arvin, may natagpo ang buto sa gilid ng ilog. Walang laman, walang dugo, pinatuyong kalansay. Sa tabi nito, may isang punit na damit, ang paboritong jacket ni Kuya Arvin, at sa isang puno malapit doon, may nakaukit na sulat gamit ang matulis na kuko. Wala na siya, huwag nang maghanap. 2 linggo matapos ang pagkawala niya. Isang gabi, habang nakahiga ako sa kama sa Maynila, may natanggap akong bagong text message mula sa kanyang numero. Hindi ko na ito inaasahan dahil patay na raw ang phone niya nang matagpuan ito. Pinuksan ko ang message. Siya lang ang nakalagay. Tol, huwag kang pupunta rito. Huwag mong hanapin ang katawan ko. Hindi mo na ako makikita. At mula noon, hindi na siya muling nagparamdam. Hanggang ngayon, hindi namin alam kung ano ang tunay na nangyari sa kanya. At hindi ko na rin gustong malaman. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.